ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, ito po yung maglilinis ng ating mga buhay para makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ang tao ay laging makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil dito lumalakas ang ating buhay is spiritual. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay yung tinatawag na katiyakan ng ating kaligtasan. Na kasi maraming mga tao, kapag tinanong mo, tiyak na ba na ikaw ay ligtas? Kung sakali ikaw ba ay mamatay sa mundo ito, ikaw ba ay makakapasok doon sa buhay na walang hanggan? So, dito ay malalaman po natin dito kung tayo nga ba ay nakakatiyak na tayo ay makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. So, sabi po ng banal na kasulatan na may dalawang klase po kasi yung tinatawag na katiyakan ng ating kaligtasan. Ang unang katiyakan ng ating kaligtasan ng isang tao kapag ikaw ay Hudyo. Kapag ikaw ay Hudyo, nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Kahit hindi ka dumalo sa mga ganitong gawain. Kahit hindi ka magsamba sa Diyos, kahit hindi ka maglingkod sa Panginoon, ay nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Bakit? Kasi ipinangako ng Diyos na ang mga Israel ay ililigtas ng Panginoon. Sila ay ililigtas para sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ating Panginoon Kristo ay bagamat Diyos, siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya upang ang mga Israel ay iligtas sa kanilang mga kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, para mabayaran ng Israel ang kanilang mga kasalanan, kailangan nilang mamatay. Kailangan nilang mamatay. Pero, mayroon nang umako. Mayroon nang umako para hindi na kailangan nilang mamatay para mabayaran ang kanilang kasalanan. Sino ang umako? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na ang nagbayad ng kasalanan ng mga Israel. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan na ang bansang Israel ay ililigtas ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan at ang kabayaran ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nang mamatay si Jesus Christ, ang sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, wala ng Kristong mamatay para muling iligtas ang bansang Israel. Kundi once sapat na ang kamatayan ni Kristo para matiyak ng bansang Israel na sila ay ligtas. Saan sila ligtas? Ligtas sila sa buhay is spiritual. Na hindi na sila kailangan mapahamak sa apoy ng impyerno. Bagamat ang kanilang katawang pisikal ay mapapahamak dahil sila yung maiiwan sa rapture. Sila yung magdaranas ng Great Tribulation o 7 taon na paghihirap dahil hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero 100% sila ay ligtas pa rin. Kaya sabi nito sa Romans chapter 11, verse 25 hanggang 33, na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil
nalalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawin ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin ko. Gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. At ang katuparan ng pagpawi ng kanilang mga kasalanan noong si Kristo ay nakatawang tao. At siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, nalinis na ang kasalanan ng bansa ng Israel. Kaya sila yung may tinatawag na once saved, always saved. Na nakakatiyak na sila ay ligtas pagkatapos nilang mamatay dito sa mundo. Bakit kailangan nilang mamatay? Kasi nga, ang sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, kapag namatay ang mga Israelita o ang mga Hudyo, sila yung nakakatiyak na sila ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, paano tayo mga Hintil? Paano tayo makakatiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan? Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, sa nabasa po natin, na sinasabi po rito, na sabi niya, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa iyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pangsamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga Hintil na lalapit sa Diyos. So, ang kaligtasan po natin, yung paglapit natin sa Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, kayo ay naligtas lamang sa biyaya. Hindi tayo naligtas sa pangako ng Diyos. Tayo ay naligtas sa biyaya at habag ng Diyos dahil sa pagmamatigas ng bayan Israel. Hindi nila kinilala si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya ang mga Israel, ang mga Hintil ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. Ang ginamit ng Diyos para maligtas ang mga Hintil ay walang iba kundi si Pablo. Si Pablo dati ay hindi rin mananampalataya kay Kristo. Siya po yung tagapag-usig ng mga mananampalataya kay Kristo. Kapag ito'y kanyang naabutan, ito'y kanyang kinukulong, ang iba ay kanyang ipinapapatay. Sapagkat ayaw niya na sumampalataya ang mga tao kay Kristo. Pero dumating ang panahon ay si Apostol Pablo, siya ay kinahabagan ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay naligtas sa lugar ng Damasco, kung saan ay nakipag-usap sa kanya ng personal si Jesus Christ na sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ang sabi niya ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Ang sabi ni Kristo, ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya doon ay nabulag si Apostol Pablo. At doon nagsimula na siya ay gamitin ng Panginoon. Siya ay binautismo ni Ananias. At naging lingkod, naging apostol ni Kristo. At siya ang inutusan ng ating Panginoon Kristo para mangaral sa mga Hintil. Dahil gusto rin ng Diyos na ang mga Hintil ay maligtas. Hindi sa pangako, kundi maligtas sa mga Hintil sa biyaya at habag lamang ng Diyos.
Kaya ang ating kaligtasan, yung manatiling tapat na tayo ay naglilingkod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Kaya sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Kaya kailangan natin sumampalataya sa ating Panginoon na kung saan ay ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nasabi nyo sa Romans chapter 15 verse 14 hanggang 21, mga kapatid, lubos akong naniniwala kayo'y mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglalakas loob akong palalahanin kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Kaya't sa mga gawain patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Kristo Jesus. Wala akong ipinapangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos. Kaya si Apostol Pablo, siya yung ginamit ng Diyos para sa atin. Ang kaligtasan natin ay pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita, sabagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus Christ, sumayo kayo sa buong sanglibutan. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dahil tayo mga hintil, kailangan natin mabautismuhan para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo. Dahil yun lamang ang tanging paraan para maging kabahagi tayo at makakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Makakatiyak tayo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan natin na tayo ay sumampalataya at mabautismuhan para 100% na tayo ay nakakatiyak na ligtas. Kaya sabi nito sa banal na kasulatan sa aklat ng sa gawa sa Biblia na nakatiyakan ng kaligtasan kapag ikaw ay sumampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. Ang sabi sa Biblia sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 13 hanggang 39, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya kailangan natin sumampalataya dahil ang kaligtasan natin by grace naman. Wala sa atin ang one save, always save. Kaya kailangan natin laging dumalo sa gawain ng Diyos na sinasabi doon sa Roma 15, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. At ang sabi niyo, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan, bugos magpalakasan kayo sa isa't isa, sapagkat alam nating malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus Kristo. So yun ang dahilan kung bakit kailangan natin dumalo sa gawain ng Diyos, dahil ang kaligtasan natin ay nasa biyaya lamang.
Kailangan nating manatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. Wala sa atin ang once saved, always saved. Pero kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod kay Kristo, nakakatiyak po tayo na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa 1 John, ganito sinasabi ng Biblia, sa aklat ng 1 John, verse 5 hanggang 11, na sinasabi ng banal na kasulatan. Na sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 11, ang sabi niya, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya nakakatiyak tayo kapag tayo ay nanatiling naglilingkod kay Kristo. At si Kristo naman ay nananahan sa atin. At sinasabi roon, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa verse 13, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang ating kaligtasan, masasabi natin na tayo ay nakakatiyak na tayo ay ligtas dahil tapat tayo naglilingkod kay Kristo. 6 na araw tayo gumagawa ng ating hanap buhay. 6 na araw tayo gumagawa ng ating negosyo. 6 na araw tayo gumagawa ng ating mga gawain sa bahay. Pero pagdating ng araw ng linggo, mayroon tayong panahon na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Ano man ang mangyari sa atin, buhay man tayo o patay, kapag tayo ay tapat na naglilingkod kay Kristo, nakakatiyak tayo ay ligtas. Pero kapag hindi tayo naglilingkod kay Kristo, pero naniniwala tayo kay Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon ay maliligtas, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang na sa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabi niya, 6 na araw kayo gagawa ng iyong kabubuhay. Ang isang araw ay ilaan niyo ito sa akin. Kaya ang pagdalo natin sa araw ng linggo, ito ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kalooban ng Diyos. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon na gagawa kayo sa loob ng 6 na araw. Pero pagdating ng araw ng linggo, ay ilaan niyo ito para sa akin. Ang kapalit naman ito ay buhay na walang hanggan. Pang-lifetime na buhay. Basta tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Nagiging masipag tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Naging masipag tayo. Kaya mapalad ang mga taong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nakakatiyak siya na siya ay ligtas. Last but not the least, nakakatiyak tayo sa ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan. Sumampalataya at nabautismuhan. Dahil gaano ba kahalaga ang bautismo? Napakahalaga po. Sapagkat dito mo matatanggap ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa kanila na ang Espiritu Santo ito'y tatak ng pagkahirang sa iyo at nakakatiyak na ikaw ay makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kumbaga sa sinihan, yan ay tikit. Kapag wala kang tikit, hindi ka makakapasok sa sinihan. Kailangan ipakita mo yung tikit. Ganon din.
hindi ka rin makakapasok sa langit hanggat hindi kayo sumampalataya at nabautisman, sapagkat hindi pagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Pero kapag ikaw ay nabautismuhan, sumampalataya kay Kristo, nagsisindi yung mga kasalanan, at nagbabautismo ka sa pangalan ni Kristo, saka lamang ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos. Kaya sabi nila sa Marcos chapter 16, verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Kaya parurusahan ng tao ang ayaw sumampalataya. Pero kapag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan, sabi ni Jesus Christ, ikaw ay nakakatiyak na ikaw ay ligtas. Pero hindi nangahulugan na ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan ay masasabi mo na ikaw ligtas kung hindi ka naman nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang bautismo, hindi ito laro, kundi ito totoo. Makikita ito sa buhay mo. Makikita ito sa buhay mo. Na ito ang siyang magbabago ng buhay mo. Kaya sabi nyo sa Romans chapter 6 verse 9-5, hindi ba rin nyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So tayong mga hintil, para makasama tayo sa kamatayan ni Kristo, ay kailangan natin sumampalataya at mabautismuhan. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay para lamang kanino? Sa mga Hudyo. Kahit ang mga Hudyo hindi sila sumampalataya sa kay Kristo, kahit hindi sila bautismuhan, nasa kanila na ang pangako ng Diyos sa kanila. Sila ay ligtas. Pero tayo mga hintil, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay si Kristo. Pero tayo mga hintil, ang ating katiyak kaligtasan natin kapag tayo sumampalataya ng bautismuhan para makaisa tayo, maging kasama tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya doon tayo nakakatiyak sa Colossians chapter 2 verse 12 hanggang 13, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng utusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya masasabi natin na tayo'y tiyak na ligtas. Bakit? Dahil tayo sumampalataya at nabautismuhan. At doon, naging kaisa tayo sa kamatayan ni Kristo. Kung paano si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu, ganun din ang mangyayari sa atin. Mamamatay din tayo sa laman at muling mabuhay sa Espiritu. Kaya tayo ay may buhay espiritual. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, yung katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya hindi natin pwede masasabi na ako ay once saved, always saved. Ang once saved, always saved, para lamang ito sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin kasi ng once saved, always saved, kahit hindi ka na magsamba sa Diyos, kahit hindi ka na maglingkod sa Diyos, nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Bakit? Kasi sinasabi mo, ang kamatayan ni Kristo ay sapat na para mapatawad ang iyong mga kasalanan.
Yun ay para lamang sa mga Hudyo. Sapat na kamatay ni Kristo para mapatawad ang kasalanan ng mga Hudyo. Pero tayo mga hindi tayo kasama sa kamatay ni Kristo. Makakasama lamang tayo sa kamatay ni Kristo kapag tayo na sumampalataya at mabautismuhan. Doon lamang tayo mapapasama sa katiyakan na tayo ay ligtas. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Gawa chapter 16 verse 30-33 ay makikita natin dito kung paano naligtas. Ang sabi niya, sila ay nilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng mga nasa Kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buong niyang sambahayan. Kaya lahat sila ay naligtas dahil lahat sila ay sumampalataya at pagkatapos sila ay nagpabautismo sa pangalan ni Kristo. Kaya ipinagkaloob sa kanila ang tatak ng pagkahirang, walang iba kundi ang Espiritu Santo para matiyak ang kanilang kaligtasan. Kaya kung hindi ka pa sumampalataya at nabautismuhan, ibig sabihin, wala pa sa iyo ang tatak bilang pagkahirang na ikaw ay may katiyakan ng iyong kaligtasan. Ako, 100% ligtas na ako. Bakit? Kasi ako'y sumampalataya at nabautismuhan at ipinagkaloob sa akin ang Espiritu Santo. Ano ba ang bunga ng Espiritu Santo? Meron ka ng pag-ibig, meron ka ng love, meron ka ng patience, meron ka ng pagtitiis, meron ka ng kagalakan, kapayapaan sa puso mo na naglilingkod kay Kristo. Dahil sabi ng Espiritu Santo, manatili kayo kay Kristo. Ikaw at ako ay dapat manatili kay Kristo. Bakit? Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa sinunalay na kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya sinabi ng Espiritu Santo sa atin, manatili tayo kay Kristo at huwag tayo manghinaan ng loob. Dahil nakakatiyak tayo kapag tayo pumanaw sa mundong ito na hindi natin inaasahan, ay lilipat tayo sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya purihin ang Diyos sa oras po ito, nawa ay meron tayong naiintindihan at nanawaan patungkol sa once o sa katiyakan ng ating kaligtasan. Okay. Purihin ng Diyos, tayo po lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ng Diyos sa kanya po mga salita na ating pong napakinggan. Nawa'y nagbigay sa atin ito ng kagalakan, kapayapaan. Ang salita ng Diyos, ito po, siya po yung nangungusap sa atin. Kung tayo naman ay umaawit, tayo naman ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. At lahat ng ating ginagawa ay pinakikinggan ng Diyos. At tinatanggap ito ng Diyos, bagamat meron tayong pagkukulang, pero nagnanasa tayo na siya ay ating paglingkuran sa pamamagitan ng mga papuring awit.
At pagkatapos noon, siya naman ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na kailangan natin manatiling tapat na magdilingkod sa Kanya. Dahil hindi tayo katulad ng mga Hudyo na sila ay mayroon ng katiyakan ng kanilang mga kaligtasan. Yes, glory to Jesus. Ikaw ang aking kagalakan at tulihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tulihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Tutulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napakinggan na itinibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at naging bagay nito ng aming buhay espiritual, kung kaya patuloy na lumalakas ang aming buhay espiritual bilang pagkakilala namin sa iyo bilang Panginoon na sarili sa pagligtas ng aming buhay. Samahan niyo po kami sa mga lalabing namin gawain sa Hospital God sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po makapag-upo na. Announcement po, ang ating po mga activities sa church, tuwing araw po ng linggo ay sa lugar na ito ay ang ating gawain 2 o'clock po ng hapon hanggang 4 o'clock ng hapon. So 2 o'clock hanggang 4 o'clock. Then doon naman sa Happyland, ang ating Sunday service ay 10 o'clock hanggang 12 o'clock. No? So pagdating po ng Lunes, ang ating pong meron tayong Bible study na ginagawa, ang ating Bible study kay Chairman Lily Reyes, doon po sa kanyang pong office. Bukas po, alas 6 po na nagsisimula tayo ng 6 o'clock hanggang alas 7 po ng gabi. No? So yun po ang ating Bible study
And then, pagdating po ng Sabado, mayroon tayo tinatawag na street evangelism na tayo po ay nangangaral sa mga iskinita, no? Para ipangaral ang mabuting balita. Nagsisimula po tayo ng 3 o'clock hanggang 4:30 o'clock po ng hapon tuwing araw po ng Sabado. And then, malapit na pong dumating, meron po tayo muling activities. Itong 7 Last Word na gaganapin po natin doon sa Hapilan. April 3, Friday po yon, 2 o'clock po ng hapon, tayo po ay magsisimula sa ating po 7 Last Word na gaganapin doon po sa Hapilan. No? April 3 ng hapon. And then, malapit na rin po ang ating anniversary, ang ating 4th anniversary sa Disciple of Jesus Christ ay gaganapin pa ito sa last Saturday ng June. Last Saturday ng June, yun po ang ating 4th anniversary ng Disciple of Jesus Christ Mission Church. So yan po ang ating po mga gawain dito po sa Disciple of Jesus Christ. So, samahan po natin to at suportahan sa gawain po natin sa oras po nito. Okay, lahat po tayo ay tumayo. Gawin niyo po natin give thanks with a grateful heart. Maraming salamat po sa pinagsaluhan namin ngayong hapon ito. Naway maging kalakasan namin, Panginoon, ang salita at kami po sa aming mga isip at puso. Maraming salamat sa aming pastor na patuloy na ibabahagi ng Ebanghelyo, Panginoon. Maraming salamat. Naway sa aming paghihiwalay na pansamantala at magkaroon ng kasiyahan sa aming puso at sa aming mga pamumuhay. Salamat sa aming Panginoon Kristo namin ito pagkikis. In Jesus' name,